Hello po, mapagpalang araw. Ipagpaumanhin niyo po dahil iba po ang aking boses sa video na ito dahil kagagaling ko lang po sa sakit habang nire-record ko po ito. Sana ay suportahan niyo po at panoorin. Paalala lang din po, baka maguluhan po kayo sa kwento natin ngayon dahil ito po ay nangyari sa Singapore at Taiwan, kung saan dalawang kwento na magkaiba pero parehong natagpuan na wala na pang buhay ang dalawang babaeng mga biktima. Bukod doon, pinaniniwalaan na sila ay pinaslang ng kanilang mga partner dahil pareho silang hindi sumunod sa kagustuhan ng kanilang mga boyfriend. Ang una po nating kwento ay nangyari sa Singapore. Kilala nga ang Singapore bilang The Lion City. Tinatayang nasa 200,000 na mga Pilipino ang nakatira at nagtatrabaho sa Singapore at aktibong nag-aambag sa pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas at Singapore. Pero sa kasamaang palad po, isang domestic helper ang natagpuan na wala ng buhay sa loob ng isang gilang hotel sa Singapore ng taong 2018. Ang biktima ay kinilalang si Nurhi Dayati Wartono Surata o Dayati. Si Dayati ay dumating sa Singapore noong 2012 upang magtrabaho bilang isang domestic helper. Si Dayati ay ipinanganak ng taong 1984 sa Indonesia. Kasama niyang namumuhay ang kanyang nanay na si Warsem at ang kanyang stepfather na si Muradi. Ayon po sa kanyang pamilya, si Dayati ay ang lakas ng kanilang pamilya, masipag at ibinibigay ang lahat para sa pamilya. Sa katunayan po, binilan niya ng bahay at lupa ang kanyang nanay at stepfather. Si Dayati ay nagkaroon ng asawa at nagkaroon sila ng isang anak na lalaki, pero matapos ang 7 taon nilang pagsasama, silang mag-asawa ay nagkahiwalay. Kalaunan nga po, taong 2012, napagpasyahan ni Dayati na magpunta ng Singapore para magtrabaho. May 2012, nakilala ni Dayati ang kanyang naging boyfriend noon na si Ahmed Salim. Hindi na po inilabas ang opisyal na litrato ni Ahmed sa mga media. Si Ahmed ay ipinanganak sa Bangladesh noong January 1, 1989 at siya po ay 30 years old nang mangyari ang insidente. Siya ay nag-iisang anak lamang at matapos makumpleto ang kanyang pag-aaral ay lumipat si Ahmed mula Bangladesh at nagpunta sa Singapore noong 2010 upang magtrabaho. Mula sa una nilang pagkikita, na-inlove na nga si Ahmed at Dayati agad sa isa't isa at alam daw ng pamilya ni Dayati ang relasyon nito kay Ahmed. Mahal na mahal ni Ahmed si Dayati at turing na niya dito ay asawa na niya talaga maski hindi pa sila kasal. Kaya, ng November 2017, 5 taon pagkatapos nilang unang magkakilala at magkarelasyon, nagkasundo sina Ahmed at Dayati na magpakasal na ng December 2018. Pero bandang June 2018, nakilala ni Dayati ang isang lalaking si Shamim, isang Bangladeshi na nagtatrabaho bilang tubero sa Singapore. Naakit si Dayati kay Shamim at nagkaroon po sila ng relasyon. Nang nalaman ni Ahmed ang relasyon ni Dayati at Shamim, tinawagan ni Ahmed ang kanyang nanay at mga kaibigan sa Bangladesh. Sinabi niya sa mga ito na ihanap na siya ng ibang mapapangasawa. At di nagtagal, nakahanap ang nanay ni Ahmed ng isang potensyal na asawa para sa kanyang anak. At ang kasal na yun ay magaganap sana ng February 2019. Pero bandang August 2018 ay nagkasundo sina Ahmed at Dayati na ipagpatuloy ang kanilang relasyon
kahit na alam na ni Dayati na naka-arrange marriage na si Ahmed. Regular na muling nagkikita at nagtatalik noon ang dalawa tuwing araw ng linggo. Pero napuno ng pag-aaway ang kanilang relasyon dahil nagdududa pa din si Ahmed na nakikipagkita pa din si Dayati kay Shamim. Pero itinanggi ito ni Dayati. Sa isang pagkakataon pa nga, sa sobrang galit ni Ahmed ay sinakal niya si Dayati. November 2018, nakilala naman ni Dayati si Hanifa Muhammad Abu, isang Bangladeshi din at nagtatrabaho naman bilang isang fitter sa Singapore. Hindi nagtagal, nahulog ang loob ni Dayati kay Hafina at nagkaroon din sila ng relasyon. Inamin ni Dayati kay Hafina ang tungkol kay Ahmed at pati ang arranged marriage nito. Pero sinigurado naman ni Dayati na tatapusin na niya ang relasyon kay Ahmed kaya nagpatuloy ang kanilang relasyon sa kabila ng lahat. At December 9, 2018, naghinala si Ahmed na si Dayati ay muling may karelasyon na ibang lalaki. Hindi naman ito itinanggi ni Dayati at inamin niyang may bago na siyang boyfriend at ito nga ay si Hanifa. Sinabi pa nga ni Dayati kay Ahmed na bumalik na lang siya sa Bangladesh para pakasalan ang babaeng nakatakda para sa kanya. Hindi ito matanggap ni Ahmed at ayaw niyang mawala si Dayati sa kanya. Ang gusto kasi ni Ahmed ay maging girlfriend pa din si Dayati kahit na ikakasal na siya sa ibang babae. Ang pangyayari. Si Ahmed ay nawalan na ng pag-asa na makuha niyang muli si Dayati pagkatapos nitong magpasya na makipaghiwalay sa kanya. Dahil dito, pinagbantaan ni Ahmed si Dayati na kapag hindi siya binalikan ay may mangyayaring masama. At bukod doon, bumuo na din pala ng isang maitim na balak si Ahmed kay Dayati. Sila nga ay nagkita kalaunan ng December 30. Ayon po sa mga news articles, pumayag si Dayati na makapagkita muli kay Ahmed dahil may babayaran po siyang utang na 450 Singapore dollars o halos 18,000 pesos. At makikipaghiwalay na rin sana siya kay Ahmed. Nang araw mismo na magkikita si Ahmed at Dayati, winidraw ni Ahmed ang kanyang bank account at kinuha din ang kanyang mga ipon na nagkakahalaga ng 1,150 Singapore dollars o 44,000 sa pesos. At nang gabi nga na iyon ay nagkita ang suspect at biktima sa Golden Dragon Hotel sa Geylang, Singapore. At may nangyari nga sa kanilang dalawa. Sinimulan din ni Ahmed na pakiusapan ulit si Dayati na wag na siyang hiwalayan nito at ayusin ang kanilang relasyon kahit na ikakasal na siya sa ibang babae. Pero nanindigan si Dayati na gusto na niyang makipaghiwalay. Kaya naman, isinagawa ni Ahmed ang kanyang plano. Dito na niya sinakal si Dayati hanggang sa ito nga ay mamatay. Pagkatapos ng krimen, ninakaw ni Ahmed ang pera ni Dayati na 1,175 pesos, cellphone, EasyLink card, at nag-extend pa ito ng 2 oras sa hotel bago umalis. Kinontak din ni Ahmed ang kanyang roommate na si Khalid at humingi ito ng tulong na mag-remit ng pera sa kanyang ama sa Bangladesh ng 1,000 Singapore dollars o 39,000 sa pesos. Sinabi din ni Ahmed sa kanyang mga kasama na uuwi na nga siya ng Bangladesh. Pati sa kanyang boss ay tumawag siya at sinabing aalis na siya sa kanyang trabaho dahil babalik na siya sa kanyang bansa. Habang naghahanda si Ahmed na tumakas ng Singapore, ang mga labi ni Dayati ay nakita ng isang hotel receptionist kung saan nag-check-in sina Ahmed at Dayati.
Dahil natapos na ang oras, bandang 10:00 ng gabi, sinubukan ng receptionist ng hotel na katukin ang kwarto na inupahan ng dalawa. Pero wala pong sumasagot kaya pinasok niya ito. At laking gulat ng receptionist sa kanyang natuklasan. Nakita niya ang isang babaeng wala ng buhay at dali-dali siyang kumontak ng mga pulis at ambulansya. Agad namang dumating ang mga paramedic at idineklarang patay si Dayati bandang 11:00 ng gabi. Ayon sa paramedic, maraming pinsala si Dayati at lumabas sa kanyang autopsy report na ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay pananakal. Agad naging pangunahing suspect si Ahmed dahil sa insidente. Nang sumunod na araw, December 31, 2018, humiling ang employer ni Ahmed na makipagkita sa kanya para sana pag-usapan ang tungkol sa pag-uwi nito sa Bangladesh. At pagdating niya sa opisina, dito na siya inaresto ng mga pulis. At noong January 2, 2019, ay agad siyang kinasuhan ng murder at ikinilong. Isang araw nga matapos ang kanyang birthday. Nagulat ang pamilya ni Dayati nang marinig mula sa Indonesian Embassy ng Singapore ang tungkol sa krimen. Nakatakda na palang bumalik sa Indonesia si Dayati ng January 15, 2019. Halos 2 linggo lamang po pagkatapos mangyari ang krimen. Ang ina ni Dayati na si Warsem ay nagsabi na nakausap niya pa nga ang kanyang anak ng linggo ng umaga, ngunit hindi na siya muling makontak pa kinagabihan. Minsan din daw niyang sinabihan ang anak na lumipat na lang sa Hong Kong para dun magtrabaho at makaiwas nga kay Ahmed. Pero tumanggi daw ang kanyang anak dahil nga tapat ito sa kanyang amo sa Singapore. Ayon kay Warsem, si Ahmed ay nakatakda ng ikasal sa ibang babaeng Bangladeshi pero ayaw nitong pakawalan ang kanyang anak bilang girlfriend nito. Sinabi din ng nanay ng biktima na gusto pa din daw nitong maging GF si Dayati o maging kalaguyo kahit na ito ay ikakasal. Dagdag pa ni Warsem, madalas na nagrereklamo ang kanyang anak tungkol kay Ahmed at palagi nitong tinatanggihan ang mga pagtatangka nitong pakikipaghiwalay sa kanya. Tumulong naman po ang Indonesian Embassy ng Singapore para maibalik ang mga labi ni Dayati sa kanilang bansa. Pagkatapos nga makumpleto ang autopsy. Nalungkot ang buong pamilya ni Dayati dahil hindi na nila ito makakapiling pa. Ang trial ng kaso. September 15, 2020, nagsimula sa High Court ang trial ni Ahmed para sa pagpatay kay Dayati. Sa trial, hindi itinanggi ni Ahmed na siya nga ang nakapatay kay Dayati. Pero iginit niya na hindi niya pinlano ito at wala siyang intensyon na patayin ang biktima. Depensa ni Ahmed, nasaktan siya dahil ininsulto siya ni Dayati at sinabing mas magaling daw sa kama ang bago nitong boyfriend at mas mapera pa sa kanya. Inamin naman ni Ahmed na tinanggihan ni Dayati ang alok niyang maging girlfriend pa din kahit na ikakasal na nga siya sa ibang babae. Ayon pa kay Ahmed, nawala ang kanyang self-control. Nagsabi din si Ahmed na siya ay sobrang nalungkot sa nangyari at nawala na siya ng gana pang mabuhay. Nag-submit ang mga abogado ni Ahmed ng isang medical report na ipinapakita na ang katinoan ni Ahmed ay lubhang napinsala ang kanyang adjustment disorder ng oras na mapatay niya ang biktima. Kaya, pwede siyang mag-apela sa korte ng defense of diminished responsibility. Ang ibig pong sabihin ay wala siya sa tamang pag-iisip
kaya nagawa niya ang krimen. At dahil dito, pwedeng mapababa ang kanyang magiging hatol dahil nagawa niya ang krimen nang wala nga po siya sa katinuan. Pero, natuklasan nga ng isang psychiatrist na si Ahmed ay maaari nga na magkaroon ng adjustment disorder. Pero, ayon po sa psychiatrist, ang mga sintomas ay hindi ganon kalubha para hindi maging normal ang kanyang pag-iisip. Dahil normal pa itong nakakapagtrabaho at nakipagtalik pa nga ang suspect bago mangyari ang krimen. December 14, 2020, nagbaba ang hatol ng korte para sa kaso ni Ahmed. Naniniwala po ang prosekusyon na planado talaga ni Ahmed ang krimen. Hindi sila naniniwala sa mga depensa nito at hindi din pinaniniwalaan ang mga medical report na nagsasabi na siya ay may sakit sa pag-iisip. At ayon din sa prosecution, nang nahuli si Ahmed ng mga pulis, ay umamin ito na may intensyon talaga siyang masama sa biktima. Dagdag pa ng korte, bakit daw ngayon lang sinabi ni Ahmed ang mga pang-iinsulto ni Dayati at hindi nung ini-interview siya ng mga pulis. Sa huli, hinatulan si Ahmed ng kamatayan sa Singapore. Pero, ng October 12, 2021, nagsumite si Ahmed ng kanyang apela sa Court of Appeals. Depensa ng abogado ni Ahmed, nagkamali ng pasya ang judge at hindi daw isinaalang-alang ang mga nararamdaman ni Ahmed nang siya ay insultuhin ni Dayati kaya niya nga nagawa ang krimen. At sana daw ay maibaba sa habang buhay na pagkakulong na may kaning na lamang ang ihatol kay Ahmed. Pero, nang January 19, 2022, ibinasura ang apela ni Ahmed at nanatili ang hatol na kamatayan laban sa kanya. Mula nang matalo sa kanyang apela, nanatili si Ahmed sa death row sa Changi Prison. Pero wala na pong lumabas sa mga balita ang petsa ng kanyang hatol. Sa kabilang banda naman sa Taiwan, isang OFW na Pinoy naman ang pinatay ang Pinay niyang girlfriend dahil sa ayaw nitong pumayag sa kanyang kagustuhan din. Sinasabi na aksidenteng napatay ng lalaki ang kanyang Pinay na girlfriend sa loob po ng isang hotel. Base po sa mga news article, pinangalanan po ang Pinoy at ito nga ay si Dionysus o Dion at ang Pinay naman ay si Santi. Si Dion ay 30 years old noon at nagtatrabaho sa isang industrial factory. Samantala, si Santi naman ay 29 years old. Sinasabi na ang dalawa po ay magkarelasyon na noon pa lamang sa Pilipinas. Pero matapos ang 1 taon ng kanilang relasyon ay nagtrabaho si Dion sa Taiwan ng taong 2018 para kumita ng mas malaki at iniisip na niya ang future nila ni Santi. Dahil sa long-distance relationship na puno ng pag-aaway ang relasyon ng dalawa. Kaya naman sila ay naghiwalay. Pero matapos ang 1 taon ay pumunta sa Taiwan si Santi para magtrabaho sa isang technology factory. Kaya naman nagkita ang dalawa at muling nagkabalikan. Pinaniniwalaan na nagpaplano na noon si Dion na mag-propose kay Santi, makapag-ipon at umuwi na sa Pilipinas para buuin ang kanilang pamilya. Habang sila ay nagdi-date, ilang beses umanong nag-propose si Dion kay Santi pero laging tumatanggi ang dalaga. Noon din ay nagsimula ng iwasan ni Santi si Dion. Ang gusto kasi ni Santi ay magtrabaho sa Taiwan at hindi umuwi sa Pilipinas. August 13, 2022. Nagkita sina Dion at Santi sa isang hotel sa Zubay City para pag-usapan ang pagpapakasal. Pero
Nang tanungin muli ni Dion si Santi, ay tumanggi lang uli ang babae. Ayon po sa isang news article sa Taiwan, may kinikita na noon si Santi na isang Koreano kaya nagsimulang mag-away ang dalawa. Dahil tinanggihan na naman siya ng kanyang taong mahal na magpakasal at natakot na iwan siya dahil sa bagong lalaki na nakilala, ay naggalit si Dion. Dito na niya po nasakal ang kanyang kasintahan at ito ay kanyang napatay. Hindi po agad tumawag ng ambulansya si Dion at nanatili sa loob ng hotel ng mahigit 2 oras. Hanggang sa bandang 6:00 ng umaga ay tumawag na po siya ng ambulansya at nang dumating ang mga paramedics ay idineklara ng patay si Santi. Dumating din po agad ang mga pulis at inaresto si Dion. Agad namang sumuko sa mga pulis si Dion para sa nagawa niyang krimen. At kinasuhan ng murder si Dion at ikinulong. Sa trial, inamin ni Dion ang kanyang nagawa at ang tanging nasabi lang niya sa korte ay, "Alam kong may mali ako." Depensa naman ng public defender, nagawa lang ni Dion ang krimen dahil sa galit nang malamang may kinikita noon si Santi na isang Koreano. At bukod doon, nalaman din ni Dion na ginamit pa ang pera niya ni Santi para magpalaglag. Hindi po nalinaw sa mga balita kung ang dinadala noon ni Santi ay anak nila ni Dion o ng Koreano. Ayon naman sa judge, ang nagawa ni Dion ay nakasira ng katahimikan at kaayusan ng kanilang lugar. Kaya naman, ng August 2023, ay hinatulan si Dion ng 14 years na pagkakulong para sa pagpatay sa kanyang kasintahang si Santi. Umapila po si Dion at sinabing sobra ang hatol sa kanya. Pero nanindigan ang korte na tama lang ang binaba nilang hatol. Sinabi din ng judge kay Dion na kung maganda ang ugali niya sa kulungan, ay magkakaroon siya ng pagkakataong makauwi ng maaga sa Pilipinas. Marami pong salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-follow at mag-subscribe sa iba pa nating YouTube channel katulad ng Manila Boy Wonder Philippines at Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean. Mapagpalang araw po. Hanggang sa susunod na episode. Salamat sa lagi niyo pong pagtutok araw-araw. God bless everyone!